mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Gasolinahan sa Cavite, hinold up. Nauwi pa yan sa maaksyong habulan. Isa pang sapul sa video. Babaeng rider, kinorner ng dalawang hold-upper sa Road 10 sa Maynila. Ang isa sa mga kawatan, may hawak pang kutsilyo. Presyo ng gasolina, hindi agad babalik sa 60 pesos kahit matapos na ang gera ayon mismo sa DOE. Mga jeepney driver, suko na! Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Hirap na lang. Hirap eh. Alis ba uwi mo 300 na lang araw-araw. Hirap. Sa hirap ng buhay, ngayong may krisis sa langis, 100 pesos noong 2018, 75 pesos na lang ang halaga ngayon. US President Donald Trump nagbantang aatakihin ang lahat ng power plant at mga tulay sa Iran kung hindi pa rin nila bubuksan ang Strait of Hormuz. Ano naman ang gagawin mo kung may bumulagang buwaya sa ilalim ng bahay nyo? At eto na nga, ang OG boy band na F4 magre-reunion concert dito sa bansa. Pero may isang hindi makakapunta. Sinalakay ng mga hold-upper na riding in tandem ang isang gasolinahan sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Nasa pulyan sa CCTV, pati na ang maaksyong habulan ng mga suspect at pulis. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Sa gasolinahang ito kagabi, sa Barangay Poblacion 1 sa General Emilio Aguinaldo, Cavite, abala ang dalawang attendant. Maya-maya, may dumating na riding in tandem. Hindi sila nagtanggal ng helmet nang bumaba sa motor. Sa kanilapitan ang mga bantay ng gasolinahan. Dito na raw, nagdeklara ng hold up. Ang isa sa mga biktima, tinutukan ng baril. Habang ang isa pa ay tinutukan naman ng kutsilyo. Pwersang kinuha ng mga sospek ang mga bag na nakasukbit sa dalawang attendant. Laman niya ng halos 100,000 piso na buong araw nakita ng gasolinahan. Pagkatapos, sumakay ulit ng motor ang mga hold-upper, saka dali-daling umalis. Agad-agad ding nagsumbong sa mga pulis ang mga biktima. Dito na nangyari ang tugisan. Armado ang mga sospek na nakipagbarilan pa raw sa mga pulis. Hinabol po nila yon, then nagtangka pong barilin ng mga patakas na sospek ang mga responding pulis. Pero hindi po ito pumutok, kaya napilitan po na magpaputok ang ating mga pulis. Kaya tinamaan po ang isang suspect. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng Marahan Alfonso Road, kitang binangga ng police mobile ang sinasakyang motor ng mga hold-upper. Natumba ang mga suspect at agad na aresto ang rider na tinamaan din ng bala sa balikat. Umaripas ng takbo ang isa pang salarin. Nakuhanan pa siyang tumatakas sa isa pang anggulo ng CCTV. Pero nagpatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at natunto ng sospek. Inaalam pa ng mga otoridad kung totoo nga bang minor de edad ang inarestong sospek. Dinala naman sa ospital ang driver ng motorsiklo na si alias Emil. Maharap sila sa reklamo robbery hold-up at illegal possession of firearms. Nabawi sa mga sospek ang 100,000 pesos na kita ng inold up nilang gasolinahan. Pati na rin ang isang improvised shotgun, kutsilyo at ang motorsiklong ginamit sa krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kinuyog ng mga tindero ang isang delivery rider sa Malolos, Bulacan matapos nitong iwan saglit ang kanyang motor. Ang pambubugbog sa pulsa video. Narito ang exclusive frontline report. Nakasalampak sa kalsada habang kinukuyog ang isang delivery rider sa Malolos, Bulacan. Tinantanan naman siya ng iba. Pero ang isang ito, humabol pa ng mga suntok kahit umatras na ang rider. Nag-flying kick pa.
Nasa maayos namang kalagayan ng biktima na agad ding nakapagsumbong sa mga pulis. Dahilan kaya naaresto ang isa sa 5 kumuyog sa rider. Base sa investigasyon, punot dulo ng gulo ay ang awayan sa pagpapark ng motorsiklo. Saglit siyang magpapark kasi may mayroon siyang i-deliver sa isang establishment doon na hindi kinagustuhan nung mga suspect. So doon nagkaroon ng pagtatalo at hanggang humantong sa pananakit. Bukod sa naaresto, sumuko na rin ang 4 pang kasamahan niya sa pambubugbog. Mahaharap sila sa kasong serious physical injuries. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Sinamantala ng mga hold-upper ang traffic sa Road 10 sa Maynila. Pinuntiryan nila ang isang babaeng rider na inambahan pang sasaksakin. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Armado ng kutsilyo, na corner ng 2 hold-upper ang babaeng rider na yan sa Road 10 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Walang takot na binulatlat ng mga kawatan ang bulsa ng biktima. Ang isa pang hold-upper na may hawak na patalim, naaktuhang pang inambahan ng saksak ang nakikipagtalong babae. Sa takot ng biktima, kusa niyang binigay ang kanyang cellphone. Ay, ala ka, grabe. Nang masigurong wala nang mahihita, sumibat na ang 2 kawatan. Nakuha mula sa biktima ang cellphone nito, wallet at perang aabot sa 20,000. Sa bahaging ito ng Road 10 nangyari ang insidente ng pang-hold up. Ayon sa mga otoridad, malaking tulong na nakuna ng video ang insidente sa pagtukoy sa pagkakilanlan ng mga sospek na naaresto naman sa isinagawang hot pursuit. Sa programang Talk to the People ni Manila Mayor Isko Moreno, umiiyak na humarap ang biktima habang positibong kinilala ang mga hold-upper. Sino yung sasaksak sa'yo? Ito ba? Sino? Ito? Narinig ko rin po yung boses nila kanina. Sino po yun? Sila yun. Kinilala ang mga sospek na sina Moises at Marlon. Nang tanungin kung nasaan ang cellphone at wallet ng biktima, Asan yung pera? Asan? Si Dudong po. Ba't sino si Dudong? Ha? Ayaw mo talaga internet. Sinungaling kami lahat ngayon? Ha? Siya ba yung nasa video? So wala ka doon? Hindi ka niya kasama? O, anong ginasabi mong siya talagang tumira? Sasaksakin niyo pa yung babae. ipinag-utos ng alkalde na i-recover ang tinangay na cellphone at pera ng biktima. Nakausap naman ng News 5 ang biktima. Kwento niya, pambayad sana ng bills ang natangay na pera. Sabi po sa amin na hold up to. Asan akin na yung cellphone, yung wallet nyo, ibigay nyo, kundi papatayin ko kayo. Pagka banggit po nun, yung angkas ko po ng pamangkin ko sa likod, tumalon na po, naiwan po ako. Sana mabulo kayo. Sana magtinuna kayo. Ayon naman sa mga sospek, nangailangan lang sila ng pera kaya ng hold up. Pasensya na ho. Sa nanakawaan po namin, humingi po ng pasensya. Kasalukuyan silang nakakulong sa Nahabago Police Station at mahaharap sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nasa siyam na po ang dinampot sa Oplan Galugad sa Caloocan at Quezon City. Kabilang dyan ang mga ayaw paawat sa pag-inom sa kalsada. Nasa Frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Nirondahan ng mga tauhan ng Barangay Dagat-Dagatan at Caloocan Police ang mga kalsada at eskinita kagabi bilang bahagi ng Oplan Galugad. Ang lalaking ito nadatnan na nag-iinom sa labas ng bahay kahit 10 oras na ng gabi. Maging ang vendor na ito na walang damit pang itaas, nasita rin. Wala ring takas ang mga lalaking ito na tila nabitin pa sa pulutan habang nagiinuman ng tiketa ng mga pulis. Meron ding ilang kabataan na dinala sa barangay dahil sa paglabag sa curfew. Pinatawag ang kanilang mga magulang at pinag-community service bilang kaparusahan. Nasana po, yung mga anak nila, pagsabihan naman po nila, katulad po niyan,
alauna na ng gabi, nakita nyo naman po, marami po tayong nahuhuli. Lagi po yan sa labas, doon lang sa makalabas namin doon. Sabi ko, pag alas 10 na umano ka na dahil alam kong karpyo ang mga katulad ninyo. Ang sagot niya ho, wala yan. Sakali naman na taga-ibang lugar ang mga nahuli, ibablatter ang mga ito bago i-turn over sa pinagmulan nilang barangay. Sa kalapit na barangay 14, nadatnan din ang grupong ito na nag-iinuman. Pasong na kayo, may ano tayo. Pinagsabihan ang mga ito at naawat saglit. Di na nakunan sa video pero kinumpiska ang gamit nilang lamesa at upuan dahil hindi pa rin sila tumigil. Sa Barangay Gulod, Quezon City, nasa 25 ang natiketan dahil sa curfew at iba't ibang paglabag. Sa Cubao, tiklo ang 8 kalalakihang ito na walang saplot pang itaas. Habang sa Barangay Apolonio Samson at Manresa, halos higit 50 ang natiketan dahil sa samot-saring paglabag. Sa kabuuan, nasa halos 90 ang nahuli sa magkakahiwalay na Oplan Galugad. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. O kontratahin na ng gobyerno ang mga PUV drivers simula sa April 15. Pero kahit masasahuri na ang mga tsuper, hindi raw libre ang pamasahe. Live mula sa Mandaluyong City, nasa Frontline ang balitang yan si Gio Robles. Gio, nationwide ba na ipapatupad itong service contracting? Julius, hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, ipatutupad ang service contracting program na nakatakdang simulan sa susunod na linggo. Mahirap po, mahirap. Mahirap talaga. Mahirap eh. Alis mauwi mo 300 na lang araw-araw. Mahirap. Napaiyak na si Mang Ruel Hornalo sa sitwasyon nilang mga jeepney driver matapos ang panibagong halos 20 pesos na taas presyo sa petrolyo. Inabutan namin siyang nagpapakarga ng diesel sa gasolinahan sa Pedro Hill sa Maynila. Kung tutuusin, hindi na raw kaya ng kita ni Ruel ang sobrang mahal ng diesel. Minsan, umaasa na lang siya sa mga pasaherong nagmamagandang loob. Alam mo, minsan nga, parang yung mga driver na naawaan ng pasahero, minsan may bigyan 100. 50 pesos hindi na kinukuha yung sukli. Ma'am, maraming salamat po. God bless po. Ramdam umano ng LTFRB ang kalbaryo ng mga tsuper. Kaya sa April 15, aarangkada na ang pagbabalik ng Service Contracting Program o yung pangongontrata sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong bansa. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, per kilometer ang bayad sa mga tsuper at operator na aarkilahin ng gobyerno gaya noong unang ipinatupad ang programa sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Bukod sa mga jeep, kasama rin ang mga bumabiyahe sa EDSA Bus Carousel at UV Express. Target ng ahensya na mapabilang sa programa ang nasa 700 hanggang 800 na mga ruta nationwide na may higit kumulang 15,000 hanggang 20,000 units. 800 million pesos ang pondo na mula sa General Appropriations Act for 2026. Ayon kay Mendoza, tatagal lang ang pondo ng 2 hanggang 3 linggo o hanggang 1 buwan. We do not anticipate this 800 million to last for very long, no? Mas lalo na kung talaga gusto natin mapalawak yung coverage nito. So we are anticipating, i-request na naman kami ng panibagong budget, pag malapit na maubos itong 800 million na to. Sa ilalim ng programa, papayagan pa rin ang mga tsuper na mangolekta ng pamasahe sa mga commuter. Pero they are allowed to collect also yung transport fares, no? Okay. On top of the subsidy para hindi naman sila malugi pag nagbiyahe sila. Pinag-aaralan naman ng LTFRB ang pagkakaroon ng discount para sa mga pasahero. Pabor naman dyan ang grupong Pasang Mazda. Ito po yung net service contracting. Maniningil din po kami sa ating mga mananakay kahit na kukunti yan. Well, yung dating pamasahe pa rin po yun, sir. Dahil nga po sa nangyayari nga na talagang bumibiyahe tayo ng kulang ang pasaheros, na talagang halos break-even lang po doon sa mga pambayad ng pasahero para kumita ng konti.
Julius, dito sa Metro Manila, bahagi ng service contracting program ang mga jeep na bumabiyahe kung saan may estasyon ng LRT at MRT. Sa mga lungsod naman ng Davao at Cagayan de Oro, bahagi ng programa yung mga jeep mula sa iba't ibang ruta pero nakadepende yan sa dami ng mga pasahero at iba pang mga batayan para masigurong maayos ang biyahe ng mga tsuper at mga commuter. Julius. Gio, magkano naman ang sweldo ng mga tsuper? Julius, fina-finalize pa ng LTFRB ang guidelines at implementation nitong service contracting program kaya hindi pa nila masabi ngayon kung magkano nga yung matatanggap ng mga tsuper at operator. Kung matatandaan natin, nung unang ipinatupad kasi itong service contracting program sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, mas mababa pa or mas mura pa yung presyo ng gasolina kumpara ngayon. Kaya ayon kay Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB, there will be some adjustments. Julius. Gio, kumbaga may sweldo na, meron pang kikitain sa pamasada ng mga tsuper. Ano naman ang reaksyon ng mga commuter? Oo, sa pag-iikot natin, Julius, dito sa Mandaluyong, Maynila at Quezon City, hati ang opinyon ng mga pasahero. May ilan na pabor na free rides na lang, especially kung bahagi naman ng service contracting program yung sinakyan nilang pampasaherong jeep at bus. Pero meron din namang mga pasahero o ibang kapatid natin na naiintindihan yung sitwasyon ng mga driver kaya sa kanila okay lang din naman daw kahit magbayad sila ng pamasahe. Julius. Maraming salamat, Gio Robles. Viral ang grupo ng mga lalaking sakay ng isang SUV na sangkot sa road rage. Bukod sa nangharang ito sa daan, inangasan at hinamon pa nila ang nakaalitang truck driver. Ayos kayo, hindi nyo pwedeng, hindi ka magtaas na ng ganyan. Baba ka. Dami na kayo eh. Ano marami? Bumaba ka dyan! Kargado yan o. Antayin mo na. Siningitan umano ng SUV ang truck at sinadyang huminto sa gitna ng kalsada. Ipinatatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang may-ari at ang driver ng SUV. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat maharap sa mga reklamo. Suspendido na rin ng 70 araw ang lisensya ng driver at inilagay na sa alarm status ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinangay ng mga kawatan na higit 2 milyong pisong halaga ng gamit sa isang bahay sa Maynila. Hindi natinag ang suspect kahit may barbed wire ang bakod na niloobang bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ong Pauco. Naglalakad sa eskinita ang lalaking yan nang masapul sa CCTV sa Santa Cruz ng Maynila nitong Sabado de Gloria ng madaling araw. Maya-maya, huminto siya at tumingala na tila may sinisipat. Nang makahanap ng tiyempo, umakit na siya sa bakod na di alintana ang barbed wire. Nakarating siya sa ikalawang palapag. Sunod nang makikita ang lalaki sa loob ng bahay na pilit tinatakpan ng puting bimpo ang kanyang ulo bago pumasok sa isang kwarto sa ikatlong palapag. Tumagal ng kalahating oras bago muling nakita ang suspect sa labas ng bahay. Bumaba siya sa bakod at tumakbo palayo. Natangay niya ang higit 2.5 million pesos na halaga ng luxury items at iba pang gamit. Base sa investigasyon, nakabakasyon sa ibang bansa ang may-ari ng bahay nang mangyari ang pagnanakaw. Habang itong may-ari ng bahay ay nagbabakasyon sa abroad, chinek niya itong CCTV at napansin niya nga na merong taong pumasok dun sa kanilang bahay. At kinol niya yung atensyon ng kanilang katulong at inireport ito sa pinakamalapit na presinto. Kahit pa sinusubukan magtakip ng mukha ng suspect, nakilala pa rin siya ng mga pulis. Nagsagawa sila ng operasyon kaya naaresto rin ito kinagabihan. Nabawi ang mga tinangay na mamahaling gamit. Nakumpiska rin ang liyabi na ginamit ng suspect sa panloloob. Ma'am, pasensya na po sa nagawa ko. Dahil lang po nang-away ng asawa. Nag-away lang po kami ng asawa ko. Kaya dahil po nag-away po kami ng asawa. Hindi ko naman po interest na gawin lahat yun. Kaya binalik ko naman po lahat. Pasensya na po sa abala, ma'am. Pinagsisisihan ko na po lahat.
Kasalukuyan nasa kustodiya ng Santa Cruz Police Station ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nakipaghabulan sa taong bayan ang isang lalaki na suspect sa pagnanakaw ng cellphone sa Cebu City. Ang kawatan namukhaan ng kanyang biktima matapos bumalik sa lugar na kanyang pinagnakawan. Naasa frontlining balita si John Naroa ng News 5, Visayas. Mabilis ang takbo ng lalaking walang suot na damit pang itaas habang hinahabol siya ng dalawa pang lalaki. Tila patintero sa kalye ang eksena ng habulan na yan sa downtown Colon sa Cebu City kahapon. Ang lalaking tinutugis, suspect pala sa pagnanakaw ng cellphone. May tao naghahabulan, sisigawan sila, nito daw. Magnanakaw. Nakilala na. Siya pala nagnakaw, nagkuha ng cellphone. Ayon sa barangay, tinangay ng suspect ang cellphone ng empleyado ng isang cellphone repair shop madaling araw kahapon at nang mapadaan ito sa lugar kinahaponan, namukhaan siya ng biktima at agad kinompronta. Todo tanggi pa ang suspect sa umpisa pero nang ipakita ang kuha ng CCTV, napilitan din siyang umamin at nang arestuhin na, dito na siya nakipaghabulan. Ayon sa suspect, parang ibinenta o isinangla niya sa isang e-bike driver ang cellphone para may pambili ng pagkain. Nakita na sa CCTV na nagnakaw. Tapos bumalik pa. Kita talaga sa mukha gumagawa ng masama. Mahaharap ang suspect sa kasong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas! Hirap na rin sumakay ang mga commuter dahil kaunti ang mga bumabiyahe. Naghahanap na rin sila ng mga alternatibong masasakyan gaya na lang ng bus at tren. Live mula sa MRT Taft Avenue Station, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, dumami na ba ang mga pasahero dyan? Julius, alam mo dahil sa panibagong round na naman ng oil price hike, yung mga kapatid natin talagang naghahanap na ng mga alternatibong masasakyan dahil yung ibang mga jeep at mga commute or vehicles talagang tumigil na sa pamamasada kaya't ang takbuhan ng mga kapatid nating commuters ngayon, mga bus dito sa EDSA Carousel, pati na rin itong MRT 3 station. Pero ang tanong, kakayanin ba ng EDSA Carousel pati na rin ng MRT na masustain yung posibilidad na dumami ulit yung mga mananakay ngayon? Dati-rati, kinakailangan pang makipagsiksikan ni Liza sa jeep para lamang pumasok sa trabaho sa Makati. Pero dahil may mga jeep nang mas piniling wag pumasada bunsod ng mahal na petrolyo, mas minabuti niya nang mag-EDSA busway. Mas nakakatipid din siya dahil ang 40 pesos niyang pamasahe sa FX at jeep, 15 pesos lang kung sasakay sa bus. Para sa akin po, mas convenient po siya. Kasi hindi siya gaanong mataas yung pamasahe nila sa Carousel. Ngayon from Ayala, 15 pesos. Pag mag-jeep, maglalakad pa po ako doon sa crossing banda sa may Greenfield ang sakayan. So medyo hassle kung para pag... Opo. So, para sa akin ito, malaking tulong. Si Mark naman, mas piniling igarahe na lang ang motorsiklo. Hindi na raw kasi praktikal magmotor papasok ng trabaho, lalo't doble na ang ginagastos niya sa pagpapakarga ng gasolina. May motor din naman ako kasi di ko ginagamit eh. Taas ng gasolina eh. Hanggang Ayala lang naman ako, 15 pesos lang. Pwede na yun, mas tipid. Matagal nga lang oras, pero okay lang. Isa itong Ortigas Station sa pinakamaraming mga commuters na sumasakay tuwing peak hours o kaya busy na mga oras. At dahil tuloy-tuloy pa rin yung pagtaas at pagsirit ng presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo, dumami rin daw yung mga kapatid natin na nagko-commute rito. Bukod kasi sa mabilis ang pagdating ng mga bus, marami rin yung mga stops o babaan kaya tipid na sa oras, tipid pa sa pamasahe. Sa datos ng DOTR, mula 155,000 ay umakyat na hanggang 180,000 ang daily average ng mga gumagamit ng bus carousel simula Marso ngayong taon. Naitala rin daw nila ang pinakamataas na ridership average na pumalo sa 188,000. Yun nga lang, bumaba ang bilang ng fleet o mga bus sa carousel dahil kinailangang magtipid ng mga bus operator. Mula sa dating 350, nasa 180 na lang ang bilang ng mga operational buses simula noong Holy Week. It's more of they're managing their cost. So tinitingnan nila how to maximize yung operational nila
cost nila na in the sense na so naiintindihan din namin. Isa ring takbuhan ng mga commuter ngayon ang MRT3. Ayon sa pamunuan ng MRT3, mula March 16, pumalo sa 426 hanggang 447,000 ang ridership ng MRT. Pinakamataas na average ay noong March 23 hanggang 29 na umabot sa 447,274. Yun nga lang, hindi raw nila madadagdagan ang bilang ng train sets dahil limitado lamang ang kapasidad ng mga riles sa ngayon. Ang ginagawa lang namin ngayon is nagdadagdag kami ng 4-car train sets na sinasabi natin. Usually 3 car yan Ngayon kapag peak hours, mga skip trains namin, nagdadagdag tayo. Nasa 17 hanggang 19 na train sets ang operational sa MRT ngayon at wala silang nakikitang aberya sa kabila ng pagdami ng mga pasahero. Julius, nauna na nga rin sinabi ni Secretary Lopez na tuloy-tuloy daw yung pagpapatupad nung 50% discount para yan sa lahat ng mga pasahero ng MRT3 pati na rin ng LRT2. Kaya wala daw dapat ikabahala yung mga kapatid natin na commuters. At sa ngayon, wala rin naiuulat na aberya sa lahat ng lines ng MRT3 ngayon mula kaninang umaga. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-andar ng mga tren dito. Yan muna ang latest mula dito sa Pasay. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Weather update tayo mga kapatid. Nakapanghihinang init ng panahon pa rin ang ating aasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, mapanganib o nasa dangerous level ng heat index po ang nararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. Pinakamataas po yan ngayong araw na ito, dyan po sa may area ng Cavite na nasa 43 degrees Celsius ang heat index yan. Pumalo naman yan sa 42 degrees Celsius sa may area ng Mindanao, sa Cotabato City at Butuan City. Naglalaro naman yan sa 41 degrees Celsius sa mga areas ng Cagayan Valley, Bulacan at dito po sa Central Luzon, dyan po sa area ng Tarlac. Again, ito pong mga ganitong klaseng o ganito kataas na heat index, posible na po tayong madaling magkaroon ng pagkahapo o pagkapagod. Possible din po yung ating dehydration at possible din po yung ating heat stroke. Kaya doble ingat po tayo lalong-lalo na kapag nasa labas tayo o lumalabas tayo ng bahay. Ngayong bukas, yung ating pinakamataas na heat index naman ay posibleng pumalo muli sa mga dangerous levels sa ilang lugar sa ating bansa. 42 degrees Celsius po ang ating aasahang heat index dyan po sa area ng Cotabato at Butuan City, dyan po sa may area ng Mindanao. Mainit pa rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon. Naglalaro naman yan sa 41 degrees Celsius sa mga areas ng Tarlac at sa Calabarzon, dyan po sa Cavite, nasa 41 degrees Celsius yung ating pinakamataas na heat index na aasahan. Sa Western Visayas at Eastern Visayas, medyo mainit din po ang ating panahon at medyo malinsangan din po na pumapalo sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index. At sa dulo po ng ating Pilipinas, dyan po sa Zamboanga, naglalaro din o umaabot din sa 41 degrees Celsius yung ating heat index yan. Kaya doble ingat po tayo. Yung ating tindi ng init ng panahon ay nagmumula sa dalawang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Yan po yung ating easterlies na kadalasan nating weather system kapag panahon ng tag-init at yung ating napakalawak na ridge ng high pressure area na umabot nga dito sa Central Luzon at Northern Luzon. Again, ito pong ating ridge ng high pressure area, ikabaliktaran ng low pressure area. Mas mababa po ang tsansa ng pag-ulan kapag meron tayong ridge ng high pressure area, mas manipis ang kaulapan at mas ramdam natin ang init na nagmumula sa araw. Dito sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at maalinsang panahon sa mga susunod na araw. Yung ating maximum temperature ay naglalaro sa 34 to 35 degrees Celsius at ang kaakibat naman niya na heat index ay pumapalo sa hanggang 37 to 39 degrees Celsius. Although, nasa ibaba po yan ang dangerous level na ating heat index, mapanganib pa rin po yan. Kaya doble ingat pa rin po tayo, mga kapatid. At mga kapatid, alam nyo ba kung anong oras pinakamainit sa maghapon? Diba dapat 11 a.m. yan o alas 12 kung saan tirik yung ating araw? Hindi po mga kapatid. Kadalasan po na itatala ang ating pinakamainit na temperatura sa maghapon sa oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dahil po, sa mga oras na yan, nagkakaroon na po tayo ng palabas na init na nagmumula sa ating lupa. So ang nararamdaman po nating init ay ang init mula sa araw plus yung init na palabas mula sa lupa at yung init na nare-reflect ng ating atmosphere pabalik po sa atin. Kaya kadalasan nga, yung ating pinakamaiinit na temperatura ay itatala sa oras na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya sa mga lalabas ng bahay po at lalong-lalo na yung mga nagdadrive or mga nagtatrabaho sa init ng araw, umiwas po tayo sa direktang init ng araw at sumiling po tayo sa mga oras na alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, lalong-lalo na sa mga oras ng alauna hanggang alas 3 ng hapon.
At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner. Alvin Pura, lagi may panahon. Para sa'yo. Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ngayon ng diesel at gasolina? Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Pero yan nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang gera ngayon, ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro sa ilang gasolinahan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abelinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman ako, sir. Ganun na nga lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga tsoper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ng mga tsuper mula sa grupong Piston ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang ginagawa lang sa amin, bibigyan lang kami ng kakarampot na ayuda. Ngayon po, ang ayuda na binibigay sa amin, sa halagang 5,000. Kung manatili ito na ganitong sa halaga ng taas ng krudo, baka hindi na namin masuportahan yung aming mga estudyante, ganyan. Bagamat sinisikap namin na kumita, nandoon na yung aming maikling oras o mahabang oras na 12 oras, pinaabot na namin ito sa 18 oras para lang makapaghatid kami, makapag-uwi kami ng sapat na pangailangan namin sa aming pamilya. Ang tsuper at single parent niya na si Tony Prado, 90 pesos lang ang inuwi mula sa pamamasada kagabi. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa crisis na to. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng krudo, ibasura ang excise tax sa langis, itaas ang pasahe at ibasura ang oil deregulation law. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Una nang sinabi ng Energy Department na kahit bukas na sa Pilipinas ang Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin otomatiko nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan, lalo't pabago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa mahihirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon, lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot ng 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang makikipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Cheryl, dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, kumpara kahapon, hindi na ganoon karami yung nagpapakarga ng langis. At kung makikita nyo dito sa akin likuran, dito sa EDSA Southbound, hindi masyadong matraffic. In fact, kitang-kita na ng DOE sa demand. Dahil ayon sa kanila, base doon sa inventaryo ng mga oil companies, bumaba, hindi bababa, sa 20% ang ibinagsak ng demand para sa diesel dahil nga sa napakataas na presyo nito. Cheryl.
Gerard, kanina sinabi mo na matapos man o hindi yung giyera sa Middle East, mananatiling ganito na ang presyo ng langis. Bakit? Oo, Cheryl, ang sinasabi kasi ng mga eksperto dyan at kahit si Energy Secretary Sharon Garin ay nagsabi na rin ito, Cheryl, maraming mga infrastruktura, maraming mga facilities ang nasira doon sa Middle East and it will take time bago ito ma-rehabilitate, bago ito ma-repair. Hindi raw araw o linggo o buwan ang bibilangin dyan, taon. So kung magbabalik man sa dati ang presyo, matatagalan ito at baka dahil nga rin sa inflation ay hindi na talaga ito sumampa ulit doon sa 60 pesos na alam natin noong Pebrero, Cheryl. Gerard, bakit daw hindi pa suspendihin yung excise tax para makaginhawa naman kahit papaano sa mga tsuper? Alam mo, Cheryl, sa isang press conference kanina, natanong dyan si Secretary Garin kung ano na ba ang desisyon ng pamahalaan tungkol doon sa pagtatanggal ng excise tax. Ang sabi ni Secretary Garin is really up to the Department of Finance kung anong gagawin dito. At mukhang magkakaroon naman daw ng announcement ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero yun nga lang, huwag tayong mag-expect daw masyado kung sakali mang matanggal itong excise tax. Kasi sa ngayon, 50 days ang itatagal ng ating inventaryo. Ang ibig sabihin nito, bayad na yung excise tax niyan at pag ibinenta itong langis na worth 50 days ay sisingilin pa rin yung excise tax sa mga consumers katulad natin. So doon sa mga susunod na darating pa mga orders, doon pa lang magre-reflect yung langis na wala ng excise tax. Cheryl. Gerard, naghahanap pa rin ng aksyon ang mga kababayan natin, ang ating mga kapatid. May mga plano bang inilatag man lang ang DOE para solusyonan ang patuloy na oil price hike? Sa ngayon, Cheryl, ang sinasabi ng DOE tungkol dyan, ang ginagawa nila sinusiguro nilang magkakaroon tayo ng supply at hindi tayo yung talagang totally wala kasi mas mahirap nga naman kung walang supply. Pagdating sa presyo kasi, hindi raw kontrolado talaga ng pamahalaan yung presyohan yan dahil nakadepende ito dun sa mga nangyayari sa ibang bansa. Kanina kinakwento rin ni Secretary Garin, konting pagsabog lang, konting alitan lang, konting world war nga lang sa pagitan ng Iran at ng US sumisipa na ang langis. Pero doon sa mga balita na magkakaroon ng ceasefire o magkakaroon ng konting katahimikan, bumababa naman yung presyo. So, mahirap daw talagang kontrolin ito, hindi hawak ng pamahalaan kung ano yung patutunguhan ng presyo ng langis. So, sa ngayon, masisiguro pa lang ng DOE, may supply tayo. At bukod dyan, may mga long-term naman daw na ginagawa ang DOE, katulad nga nung pagpapatibay ng mga renewable sources ng ating enerhiya para mabawasan yung pagdepende natin sa imported na langis. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Patay ang isang Pinay matapos tamaan ng missile sa Israel. Ayon sa Embahada ng Israel sa Pilipinas, namatay sa pag-atake ng Iran ang 29 na taong gulang na Pinay kasama ang kanyang asawa at mga manugang na Israeli. Nasa bahay daw sila sa Haifa nang tamaan ng missile noong linggo ng gabi. Ayon sa DFA, alam na ng pamilya ng Pinay dito sa Pilipinas ang trahedya. Pinamamadali na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapauwi sa labi ng Pinay. Noong Pebrero, isang Pinay caregiver din ang namatay sa missile attack sa Tel Aviv. Hindi na ipagbabawal sa bansa ang online gaming platform na Roblox. Kinumpirma yan ng Department of Information and Communications Technology matapos makipagpulong sa mga kinatawan ng Roblox. Ipinaliwanag daw ng gaming platform na mahigpit silang nagbabantay laban sa online sexual abuse and exploitation of children. Paiigtingin din daw ng Roblox ang kanilang monitoring para matiyak na angkop sa edad ng users ang kanilang content. Magsasagawa rin daw ang Roblox ng information campaign para magabayan ang mga magulang sa mga safety feature sa kanilang platform. Kabilang dyan ang parental controls kung saan pwedeng magtakda ng limitasyon sa mga binibili sa platform at pag-block sa mga hindi angkop na content. Sisimula na ni Alex Ayala ang clay court campaign niya sa Linz Open sa Austria. Makakaharap ni Alex sa opening round ang hometown bet na si Julia Grabher. Papasok si Ayala sa torneo bilang world number 46 sa Women's Tennis Association ranking. Unang beses niyang makakaharap si Julia na world number 87 naman.
Ito ang pagbabalik ni Alex sa court matapos ang magkasunod na round of 16 exits sa Indian Wells at Miami Open sa Amerika. Nakatakda ring lumaban si Alex sa Stuttgart Open sa Germany at Madrid Open sa Spain. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Ratsyada kung ratsyada ang ilang kapatid stars sa kani-kanilang mga proyekto. Gaya ng Project Low-Key ni kapatid star Dylan Menor na mapapanood na rin sa TV5 ngayong Mayo. Ang Dabarkad/foreigner namang si Yeon-Yul Kim abay sumabak na rin sa acting. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Lakas maka-royalty! Yan ang pormahan ng ilang stars at content creators sa advance first look celebration ng isa sa biggest K-dramas ng taon. Ang Perfect Crown ng K-superstars na sina Byeon Busok at IU. Spotted sa event si Dabarkad at Porinoy Yeon-Yul Kim, fresh from his Holy Week acting stint. Taray! First acting project pa lang, si Bossing Vic Soto na agad ang kasama. I'm very excited as well. I was watching me, even though I was in vacation. I watched me in the acting on the TV screen. I had shoot with Bossing and Buelse and Kuya Ryan. So they're all great actors. Yeah, that's why I was also trying my best to show my best. Bukod sa acting, laban din si Kim sa singing. Lumabas na nga ang single nila ni SQ Eunice na Baka Sakali. At eto pa, kasama na rin siyang nakikisugod bahay sa Itbulaga. I'm meeting more people and more people from Barangay, and they're very warmly welcome me. So I really also love to be in Sugot, Bahay. Isa pang kapatid ang spotted sa Perfect Crown event. Ang aabangan na si Professor Jim Moraita sa Project Low-Key na si Eric Ejercito. Si Professor, bilib na bilib sa students niya sa show na sina Dylan Menor at Jada. Absolute professionals. Like, these young cats are so good at what they do. No wonder, you know, they're there. And yeah, it's such a fun experience. Sobrang kalug namin. Excited na rin siya dahil mapapanood ng Project Low-Key ngayong Mayo sa TV5. Bukod sa kanila, present din sa event si Mutya ng Section E at Bagets the musical star Ethan David. Mapapanood ang Perfect Crown sa April 10 sa Disney+. Pero bago yan, abangan din ang exclusive interview ng News 5 kina IU at Byeon Busok. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, oil tanker truck huli sa aktong nagpapaihi ng diesel mula sa isang barko. Batang ginilitan at winakwak ang tiyan, tutulungan ni Senator Raffy Tulfo. At iconic boy group na F4, may reunion concert sa Pilipinas. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, kaliwat kanan ang nakawan sa mga gasolinahan. Meron pang mga nagpapaihi o yung sumisipsip ng langis. Gaya na lang nitong aming ibabalita po mamaya. Isang oil tanker ang naaktuhang nagpapaihi mula sa nakadaong na barko. Alamin ang buong detalye sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang po kayo, mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naaktuhan ang ilegal na pagpapaihi ng isang oil tanker truck mula sa isang barko. Live mula sa Navotas, nasa Frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano nabisto yan ng mga otoridad?
Alam mo Julius, sa sobrang taas na nga ng presyo ng diesel, nagawa na ng mga kababayan natin na dumiskarte, lalo na yung mga kumpanya, para magkaroon nga ng mas murang diesel. At ito nga yung natuklasan ng HPG sa nakita nila sa isang barko dito sa Maynila. Dahil sa peke plate number ng isang oil tanker truck, tinara ito ng Highway Patrol Group sa bahagi ng Road 10 sa Maynila. Pero himbis na huminto, nagdire-diretso ito hanggang sa pumasok sa Pier 5 sa Market 3 sa Navotas. Sa graveyard area ng masirang barko, tumuloy ang truck. Ang matindi, bigla na lang daw kinabitan ng hose ito ng isang barko na nakadaong. Nagpapaihi o nagpapasipsip na pala ng diesel ang truck mula sa barko. Inabot at pangayan ng HPG. Agad inaresto ang 8 tripulante ng barko at ang driver ng tanker truck. Nang hanapan ng lisensya ang kapitan at crew, wala silang naipakita. Ang driver ng tanker, aminado na paihi ang ginagawa nila. Pero sa isang kumpanya raw ng trucking dadali ng diesel. Nasa 65,000 liters ng diesel ang na-recover ng HPG mula sa 325 drums sa barko. Aabot sa 9.5 million pesos ang halaga niyan. Ilalagay sa impounding area ang tanker truck at mananatili sa graveyard area ang barko na babantayan ng mga pulis. Sinampanan ng kasong illegal trading and hoarding of petroleum products ang 9 na naaresto. Julius, kanina nga ay tinanong natin yung kapitan ng barko. Ang kwento niya, sa gitna daw ng dagat, may mga kababayan tayo na gumagamit ng maliliit na bangka, sakay-sakay yung mga drum na yan at inaabot sa kanila. At pag kumpleto na yung bilang, sila na maipupunta dito sa graveyard area at aabangan yung oil tanker truck na magkakarga naman ng paihin nilang diesel. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa hirap ng buhay, ngayong may problema sa langis, ang 100 piso mo noong 2018, 75 pesos na lang ang halaga ngayon. Nakaapekto riyan na ang tumataas na inflation. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ray Vicente. Hanggang saan aabot ang piso mo? Ang sabi ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang halaga ng piso kumpara noong 2018. Ngayong taon, ang piso raw parang 75 centavos na lang ang halaga. Kaya kung meron kang 100 pesos, parang 75 pesos na lang yan ngayon. Ang 1,000 peso noong 2018 ay katumbas ng 750 pesos ngayon. Apekto raw ito ng bumabang purchasing power. Pero anong ibig sabihin ng purchasing power? Simple lang, kung gaano karami ang kaya mong mabili ng pera mo. Ganito para madali nating maintindihan. Kung noong 2018 sa halagang 100 pesos ay meron ka ng tapsilog, tapa, sinangag, itlog. Ngayong 2026, yung 100 pesos hindi na pang tapsilog, pang tapsi na lang, walang itlog o kumonti na ang tapa. Ganon din ang pera mo. Nabawasan na ang kaya nitong bilhin. Ramdam yan ng ilang nakausap kong mamimili. Kasi bilang 4 yung anak ko, yung 1,000 parang 2.5 day lang sa amin. Or minsan less than 2 days pa nga. Lalo na kapag may mga kailangan sa school. Tapos yun nga, kailangan sa school, bayaran. Tapos yung sa pagkain. Sa pagbaba kasi ng value ng peso, talagang kailangan mong mag-isip kung paano mo siya pagkakasahin talaga, yung perang hawak mo. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng kakayahang mamili ay epekto ng mataas na inflation. Yung purchasing power of peso natin kasi inversely related yan sa inflation rate. So siyempre pag tumataas yung inflation, bumababa yung ating purchasing power. Nitong Marso, tumaas sa 4.1% ang inflation. Kumpara yan sa 2.4% noong Pebrero. Pinaka-nagtulak dyan ang serye ng oil price hike. Sa Kamara, pinakamadali na ang pagpasa ng panukalang 200 pesos na umento sa sahod kasunod ng PSA report sa pagbaba ng halaga ng piso. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Ray Vicente, News 5. Humingi ng tulong kay Senador Raffy Tulfo ang mga magulang ng batang ginilitan at nilastasan sa Tiyan sa Navotas. Personal na nakausap ng senador sa programang Wanted sa Radyo ang ina at ama ng bata na critical pa rin ang kalagayan hanggang ngayon. Martes Santo nang matagpuang duguan ang biktimang si John Francis sa isang bakanting lote. Nanatili pa rin siya sa ICU. Una nang inaresto ang suspect sa krimen na nakita pa sa CCTV na kasama ng biktima.
Kinasuhan na siya ng frustrated murder. Nangako ang senador na tutulong para mailipat ng ospital at may paggamot sa espesyalista ang bata. Sige, okay sa akin kahit nadali natin sa ibang bansa, kung sa mang bansa, Hong Kong, Singapore, kung anong pinakamalapit na sa tingin nyo, maraming espesyalista sa ganong klaseng sitwasyon ng pasyente. For the meantime, kailangan muna mabigyan siya ng pangunahing lunas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nostalgia is real dahil balik concert stage ang iconic boy group na F4. Inanunsyo nga po ng Taiwanese record company na Bin Music ang reunion world tour na F Forever. Kumpirmadong kasama sa tour ang mga OG Meteor Garden stars na sina Jerry Yan, Vic Chu at Vanessa Wu. Wala naman si Ken Chu dahil sa umano'y pagtanggi niya sa ilang demands ng organizers. Papalit sa kanya si Ashen ng bandang Mayday. Mula po sa China, iikot ang tour sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang ang Pilipinas. Wala pa pong eksaktong petsa at venue sa Manila leg ng F Forever concert. Susunod, Mga bakasyonistang nag-book online na budol ng Peking Resort. at Eldrew Yulo mag-uuwi ng 2 bronze medals mula sa Cairo leg ng World Series. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, huwag puro drawing ang bakasyon. Kulayan na yan. At dahil mainit, syempre, dapat dun sa may beach o di kaya sa may swimming pool. Gaya ng isang resort na nakita online ng isa nating kapatid, malaparaiso raw sa ganda. Kaya binook niya yan agad at nagbayad siya ng 38,000 pesos. Pero, scam pala ito. Ang buong detalye kaugnay ng bonus na yan, alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lang kayo mga kapatid. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Expectation versus reality. Ang Binook, isang malaparaisong beach resort sa Batangas. Pero nang puntahan, bakanteng lote ang nadatnan. Anyari? Alamin sa Frontline Report ni Mobile Journal, Alexis Ebue. Init na init ka na ba? Inggit na inggit ka na rin ba sa mga nagpo-post ng nasa beach? Si April Shan, isasama sana ang kanyang pamilya sa na-search niya online na beachfront resort sa Calatagan, Batangas. Ang pangalan ng Facebook page ay Marilag Villa. Sa picture at videos pa lang, talagang mukhang marerelax ka. Syempre, para todo ang bakasyon, hindi lang 1 night kundi 2 nights ang binook ni April. Sabi ng kachat niya sa Marilag Villa, 40,000 pesos daw ang presyo. Pero kapag full payment, makaka-discount ka. In fairness naman kay April, sigurista rin. Nanghingi siya ng mga proof kung legit ba ang Marilag Villa. Sinenda naman siya nito ng mga permit at resibo. Kaya naman, nagbayad agad si April ng 38,000 pesos. Yun nga lang, bigla siyang binlock. Kaya si April gumamit ng ibang account at video call ang Marilag Villa. Hello, ma'am. Pero nang subukan niya mag-legit check, medyo matari ang tono na nagpapakilalang may-ari ng resort. Sa dami po na nag-i-inquire sa amin, hindi po namin kayo maiisa-isang ma-video tour. Ganito na lang, ma'am, kung doubt kayo, try kayo sa ibang resort, ma'am. Ano, ma'am? Why you don't show your face, ma'am? Just to, just to check na legit talaga, di ba? Ma'am, oo, mag-book na lang po kayo sa iba, ma'am. Kung ang dami nyo casting request kahit naman hindi nyo i-book yan, ma'am, may kausap na rin ako dyan. Oo, kasi ang dami nyo nahong nas kami. Di ba? O, di ba? Pinuntahan din ng kapatid ni April ang address ng naturang resort. Pero Dito. Walang resort dito.
Dito nila napag-alamang 28 na pala silang nabudol. At nakatakda silang magdemanda, lalo't aabot sa kalahating milyong piso ang nakulimbat ng scammer. Napag-alaman ding totoo naman ng mga litrato at video, pero hindi yan sa Marilag Villa, at lalong hindi ito sa Batangas. Ninakaw ang mga litrato at video sa Sam Sunderstone Beach Villa na nasa Toledo City, Cebu. Maging sila ay nagbabala na rin sa publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Eboe, News 5. Posibleng lumabas na raw ang Interpol Red Notice laban kay Zaldico ngayong linggo o sa susunod na linggo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakapag-apply na sila para sa pagkuha ng Red Notice laban sa dating kongresista. Sa ilalim ng Red Notice, hihilingin sa mga law enforcement agencies sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang individual habang iniintay ang kanyang extradition, pagsuko o iba pang katulad na legal na proseso. Nauna nang naglabas ng arrest warrant laban kay Ko at 17 iba pa kaugnay na maanumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. We've complied with all requirements. Binigyan na namin lahat. We began November pa lang. Nag-apply na kami. There are requirements left and right. Pinakita na namin lahat. Kakapalit lang kasi ng TCTC. So, we will look for the new leadership to work on the matter to coordinate with Interpol para malabas yung red notice. Nakasungkit ng 2 bronze medal si standout gymnast Carl Eldro Yulo sa kanyang kampanya sa Cairo leg ng World Cup Series. Nakapagtala si Yulo ng 13.73 points para makamit ang third place finish sa horizontal bar final kahapon. Noong linggo lang, nakakuha naman siya ng 14 points sa men's floor exercise na nagresulta rin sa third place podium finish. Susunod na magpo-focus si Yulo para sa kanyang OCEC leg ng World Cup Series na gaganapin sa Croatia. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, US President Donald Trump, wawasakin daw ang Iran kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz. Git pa ni Trump, kakampi niya ang Diyos. Tuklang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, ayaw pa rin paawat ni US President Donald Trump sa pagbibigay ng ultimatum sa Iran. Pupulbusin niya raw ito kapag hindi pa binuksan ang Strait of Hormuz. Pero kung gagawin daw yan ni Trump, baka siya ang mapatalsik bilang presidente ng Amerika. Tila unbothered dyan si Trump at giit pang kakampi niya ang Diyos. Ang buong detalye, alamin sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Diyan lamang po kayo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Gigil si US President Donald Trump kaya nagbigay na siya ng huli raw niyang ultimatum at nagbabala ng anyay complete demolition laban sa Iran. Narito ang Frontline News Abroad. Matinding pagsabog ang dumagundong sa Tabriz, Iran. Pinuntirya ng Israel ang ballistic missile launcher. Sa lakas ng impact, nabalot ng makapal na usok ang lugar. Sunod-sunod din ang airstrike sa Iranian capital. Babala pa ng Israel, huwag munang sumakay sa mga tren, delikado. Pero hindi umatras ang Iran. Gumanti ng missile attack sa Israel. Sa bagong video, ipinakita ng Iran ang pagbagsak ng mga eroplanong pandigma ng Amerika. Samantala, tuloy-tuloy ang atake ng US forces. Si US President Donald Trump gigil na sa Iran dahil kontrolado nito ang Strait of Hormuz. Paulit-ulit na siyang nagbitaw ng ultimatum sa Iran. Ultimatum ni Trump noong March 22, open Hormuz in 48 hours. Pero deadma ang Iran. Sinabi ulit ni Trump noong March 26, open Hormuz in 5 days.
pero deadma pa rin ang Iran. Kinabukasan, March 27, in 10 days ang ultimatum. Nitong April 4, sinabi ni Trump, open Hormuz in 48 hours. Dapat din daw mag-ceasefire muna. Kung hindi, mararanasan ng Iran ang impyerno. Sinigundahan yan ng kanyang defense secretary. I mean, complete demolition by 12 o'clock, and it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. Ang gusto ng Iran, hindi tigil putukan, kundi tigil giyera. Gate pa ng Democrats, baka si Trump ang mapatalsik bilang presidente kapag pinulbos nito pati ang mga inosente sa Iran. Pero para kay Trump, kakampi raw niya ang Diyos. Because God is good, because God is good, and God wants to see people taken care of. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, dahil pahirapan na ang magkasakay ng jeep sa Baguio City, mga residente na mismo ang nagsusulong ng taas pasahe. Sa pulsa video, buhaya natagpuan sa silong ng isang bahay. At cast ng hit series na XO Kitty, nakabonding ng News 5 sa South Korea. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pahirapan na ang pagko-commute sa Baguio City dahil ilang jeepney driver ang tumigil muna sa pamamasada. Kaya naman, abay mismong mga residente na ang nagsusulong ng 3 pisong dagdag pasahe. Narito ang Frontline Report. Dahil walang taas singil sa pamasahe pero sige naman ang taas presyo sa petrolyo, dito sa Baguio City, maraming driver ang hindi na pumasada. Kahit maraming pasahero, uubusin ng krudo namin ng one way. Oo, knockdown na talaga kami. As in, wala, negative. Ang resulta, inaabot na ng siyam-siyam ang mga pasahero kakahintay ng masasakyan. Mahirap po kasi wala po talagang jeep eh. Tapos kahit po sabit, hindi po pwede. Talagang punuan po yung jeep eh. Minsan po nalilate po ako, lalo na pag yung sobrang aga po talaga ng time ng ano namin. Nalilate po ako kasi mahaba po yung pila. Kaya naman, mismo mga residente na ang nagpetisyon para sa voluntaryong dagdag 3 pisong pasahe. Mula sa 15 pesos sa mga modern jeep, magiging 18 pesos na ito. 20 pesos naman na ang magiging pamasahe para sa public utility bus. Okay lang yun kasi kawawa din man ang mga tsuper eh. Mataas man talaga kasi ang krodo. Kasi halos wala na silang naiuwi sa kanilang pamilya eh. Dumaan na ang petisyon sa barangay at wala naman daw nakikitang problema dyan ang LTFRB Cordillera. Ayon sa BCPO Traffic Enforcement Unit, okay lang na voluntaryong magtaas ng pamasahe ang mga pasahero basta hindi sa pilitan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, nakabonding ng News 5 ang cast ng hit series na XO Kitty. Sa South Korea, namipasilip pa nga sa ilang behind the scene. Nasa Frontline balitang yan, si MJ Marford. High school students yarn? Na para bang cast tayo ng Netflix hit show na XO Kitty. Ganyan ang na-experience natin sa South Korea. Kakariring ko to. Kabilang ang News 5. Pinagsuot ang press at ilang content creator na sikat na uniform ng KISS o Korean Independent School of Seoul nang ipasilip sa atin ng ilang behind the scenes ng Gen Z show na XO Kitty mula set design, wardrobe, at ilang key scenes. Ito pang matindi mga kapatid. Kasama lang naman natin sa dressing room ang cast. Gaya ni na Gia Kim, Day, Jin Taek, pati na nga ang heartthrob na si Minho. He's too busy. He's too popular now. What?
At syempre, ang Pinoy sa cast na si Quincy, played by Anthony Kivan, na nakabanding pa nga natin. How are you? Yeah. My mom on the show, who's played by Martha Milan, she's a phenomenal Filipina actress. We actually talked to the writers and had her last name changed from Shabazian, which is Q's last name, because he's half Filipino, half Persian. Philippines represent. Yes. Hindi naman syempre pwedeng wala ang main character na si Anna Cathcart. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Aww! Napapanood ng XO Kitty sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, buwaya na ispatan sa silong ng bahay. At love story na naudlot sa past, madugtugtungan kaya sa present. Abangan ang bagong K-drama na magpapakilig tuwing hapon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bumulaga sa silong ng isang bahay sa Tawi-Tawi ang isang buwaya o saltwater crocodile. Laking gulat ng may-ari ng bahay nang mailawan niya ang buwaya. Ayon sa uploader ng video, posibleng ang mga alagang manok sa kanilang lugar ang target ng buwaya. Kinumpirma naman ng lokal na Disaster Response Office ang insidente. Pero paalala nila, huwag sasaktan o papatayin ang mga buwaya dahil labag ito sa batas. Posibleng makulong ng hanggang 12 taon at pagmultahin ng abot sa 1 milyong piso ang mga mapapatunayang lumabag. Sa pulsa video, ang pagbagsak ng isang cement mixer mula sa isang skyway sa Thailand. Tiempong palikuna ang sasakyan nang bigla itong dumausdos hanggang sa bumulusok mula sa 33 talampakang taas na skyway. Nadamay riyan ang isang kotse. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang dalawang sasakyan. Dinala naman sa ospital ang sugatang mga drivers ng mixer at kotse. Iniimbestigahan na ang nangyari. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, gawin pa nating mas champion ang bawat hapon nyo. Ihahatid yan ng Korean stars na sina Bae In-hyuk at Lee Se-yong. Simula nga po sa April 27, humanda ng kiligin sa love story na hatid ng hit K-drama na The Story of Park's Marriage Contract. Ang isang byuda mula sa Joseon era mapupunta sa present-day Seoul at makikilala ang lalaking kamukha ng namayapa niyang asawa. Magkakaroon na kaya ng chance na ma-enjoy nila ang kanilang love story this time around? Abangan po natin yan. At habang hinihintay natin yan, tuloy-tuloy lang din, tutukan ang tumitinding kwento sa huling 3 linggo ng The World of the Married, 4 p.m. sa Hapon Champion, dito lang sa TV5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.